Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, ang oras po 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng, anong araw ba ngayon? Martes? Martes pa lang. Parang pang biyernes na yung pagod ko Anyway, bawal pa rin po ang tatamad-tamad dahil Martes pa lang. Next week pa po yung medyo mahaba-haba ang ating bakasyon. Pero yung iba nakahilata na ngayon Inggit ako. Yung iba nakahilata na kasi galing na sa opisina, tayo hanggang mamaya pa. Kumusta po ang inyong mga pagpapa-full tank? Kinaya ba? O may napapa-full tank pa ba? May pang-pa-full tank pa ba? O kasi naman, ano na ba? Wala pa rin hindi pa rin napipirmahan ng Pangulo. Hindi pa rin napipirmahan ng Pangulo yung pagtatanggal or pagsususpinde sa excise tax. No? Ay hindi pa rin sure kung ito ay hindi pa rin alam, hindi pa natin tiyak kung ito ay ibababa lang or tuluyan ng tatanggalin or pansamantalang tatanggalin ng buo, no? Pero alam niyo po ba, para lang po may idea kayo sa hindi nakababatid, sa bawat 1 litro po ng gasolina, 10 piso po dyan ay excise tax. 6 na piso po kung diesel at 5 piso sa kerosene. So automatic po, sabi nga nila Mati, kapag ka bumili ka ng 1 litro, 10 piso po doon ang excise tax. Ano nga ba ang purpose nitong excise tax? Maliban sa makalikom ng pera or pondo ang gobyerno para sa public service, no? Layunin po nito, na i-discourage ang paggamit ng mga sasakyan. Kaya lang, o lalo na yung mga pampribadong sasakyan, kaya lang, gobyerno, teka lang. 'Di ba? Hindi naman kayo makapag-provide ng maayos na transport system, hindi po ba? 'Di ba? Makikipaghabulan ka, sa mga jeep. O kaya naman pipila ka ng kahaba-haba sa LRT, MRT. Usapang Legal. Tsaka ngayon, hindi naman po tayo nagwawaldas ng gasolina, hindi naman po tayo nagwawaldas ng fuel, no? Dahil sa mahal niyan, magwawaldas ka pa ba naman, di ba? Basic necessity na para sa lahat, no? Ang fuel, kaya hindi po dapat na ito binubuwisan pa. Maliban pa doon sa pasensya na kayo diretsahin ko na. Yung paayuda na tigli 5,000 piso, maganda po yan. Ang problema, baka naman dyan, alam niyo naman, pagka ganyan, bigayan, minsan ay kung sino lang mapaboran, although hindi naman natin sinasabi na ganun ang nangyayari, ito po ay pagkakataon para sa korupsyon, no? Kung sana tatanggalin nyo, yung babawasan nyo yung VAT o tatanggalin nyo yung excise tax, at least lahat ng taxpayers ay makikinabang. Kasi yun po mga middle class, yung mga middle class, no? Yung mga kagaya ko, nasa lower middle class na nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Ano po ba ang pakinabang namin sa gobyerno? 'Di ba? Kasi wala namang kaming ayuda na natatanggap. Hindi po ba? Pero kada kinsena sa 30, bawas na ang aming sweldo, no? Tapos ang maririnig mo, corruption dito, corruption doon, manghihingi ka ng serbisyo, pagpapasapasahan ka. Ano pa? Usapang Legal. Kakagalit po, nagiinit yung bumbunan ko. Anyway, naglalabas lang ng sama ng loob dahil alam ko sa inyo, lahat kayo ay nakararanas ng krisis. Kahit pa sabihin ng Malacanang na wala pang krisis or hindi pa level ng krisis, sandali lang, pati nga, di ba, ano bang mga bansa yung nagbawal na muna yung mga pagbabiyahe, paglipad sa eroplano, dahil nga po hanggang Vietnam yata yun, hanggang 20 days lamang ang kanilang supply ng fuel. Imagine nyo yan, Anyway, ang ating pong talakayan ngayon, bagaman at wala pong kinalaman sa fuel, pero ang mga magsasaka natin gumagamit yan ng fuel, hindi po ba? Gumagamit ng fertilizer, may mga chemical na may kinalaman pa rin po doon sa mga pagtaas, Lahat ng yan tumataas, si kawing-kawing, Pero nitong mga nagdaang araw, sunod-sunod ang mga balita, I know napapanood nyo ito sa telebisyon, naririnig nyo sa radyo, nakikita nyo sa internet, nababasa nyo sa newspaper kung nagbabasa pa rin kayo, Yung
tungkol po doon sa mga land grabbing. No, 'di ba? Usong-uso 'yan. Ewan ko ba naman doon sa ibang napakayayaman na. Akala mo gaano ho ba kalaki kapag kayo ay ibinuro o kapag kayo ay namatay at inilibing, gaano ho ba kalaking lupa ang kailangan ninyo? 'Di ba? Ang liit-liit lang, lalo kaliit-liit na babae, kaliit-liit na lalaki. Tapos halos ubusin na ang mga lupa sa Pilipinas at ang dinadamay pa ang mga lupang sakahan. Anyway, wala po akong pinatatamaan. Ang matamaan, pasensya na. No? Ang tamaan, bukol. Pero nito mga nagdaang araw, land grabbing at cancellation ng mga Certificate of Land Ownership Award. No? Itong CLOA na tinatawag na intended sana para pakinabangan ng ating mga magsasaka, ng mga landless na mga magsasaka na dapat sana ay pinagyayabong pa nila ang lupa. Kaya lang, ang hirap pagyabungin. Unang-una, wala namang puhunan. Pangalawa, magkapuhunan man, magugulat ka na lang. Ay, naagaw na ng kung sino. Napatituluhan. Bigla-bigla, may milagro. Usapang Legal. Kaya yung sinasabi, ano ba yun? Walang himala. Abay, marami pang himala na nangyayaring sa mga lupain ng ating mga magsasaka. Ito yung mga tinatawag na ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, na nakinabang po doon sa mga pamamahagi sana ng mga lupa doon sa ating mga kababayan. Matatandaan po ninyo dyan sa Dasmariñas, yung lupang Ramos. Ito ay mayroon pong long-running conflict kung saan yung mga farmers holding CLOAs nakaranas na ng harassment and destruction ng kanilang crops. Merong attempt ng mga armed groups para i-take over ang lupa para sa commercial development. Meron din po sa Barangay Tartaria sa Silang, Cavite. Yung mga farmers ay reported harassment and land grabbing attempts by groups connected to powerful clans and real estate developers. At because of this, lumiit po ang kanilang mga farming areas. Lupang Kapdula dyan sa General Trias, Cavite. Yung mga farmers reported that their 1991 awarded CLOAs were canceled and they were coerced, pinilit, pinilit by powerful para sa isang joint venture agreements with several companies. At meron din po yung sa General Trias and other areas na yung DAR naman ay nagconduct ng validation regarding reports na may mga CLOA awarded lands that are no longer cultivated by original beneficiaries dahil sa mga illegal transfers or abandonment through farmers, though farmers assert they were often forced, pinilit. Usapang Legal. Di ba nakakalungkot na napakaganda sana nitong layunin ng ating CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, na sa pamamagitan nga po ng Comprehensive Agrarian Reform Program ay nagkaroon tayo ng mga CLOA, yung ating mga kababayan. Dahil lalo ngayon na sana nagkaroon po ng 11953, yung Agrarian Emancipation Act, kung saan yun pong mga pagkakautang nitong Agrarian Reform Beneficiaries na dahil data-data, di ba, hinuhulugan sa land bank ng kung ilang dekada yung lupa na natanggap nila ay hindi na babayaran. At ang sabi po ng Pangulong Marcos sa kanyang pinirmahan na 11953, yung Agrarian Emancipation Act, hindi na lang babayarin, ipamigay na yan doon sa mga farmers. But of course, subject po yan sa mga limitasyon. Usapang Legal. Kailangan pa din po, nag-i-exist pa din po yung 10 taon na restriction na binabanggit sa original na CARP. So, ibig sabihin, mula po sa registration or sa pagkakatanggap, within 10 years, bawal ibenta, bawal ipamigay, bawal iprenda, bawal i-mortgage. Malilipat lamang ito kung binawi na ng gobyerno na foreclose ng land bank o kaya naman ay namatay na ang ARB at minana ng kanyang mga anak. Usapang Legal. Anyway, if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe bilang comment sa ating DZRH TV 4K live stream at sa DZRH News at DZRH News Television Facebook
pages. Usapang Legal. Bilang comment po sa ating live feed tonight yan ha. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Gael Enriquez, Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Belen Rivera. Uy, happy belated birthday Mami Belen Rivera. Ilang taon na ba itong si Mami Belen? 18 o 21? Magandang gabi po sa inyo. Gael, sabi niya normal naman daw, sabi ng wala daw crisis. Magandang gabi, Ma'am Corina Hizon, and of course, Ma'am Eloisa Hizon, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, Miss Gael, sabi niya, tiyak palakasan lang naman niyang ayuda, dapat lahat makinabang. Rowena Lorenzo, magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Lorena, no? Ma'am Rowena, yun yung nanalo last time, no? Sa ating promo. Magandang gabi din po sa inyo, Jerry Sumagaysay. Bawasan daw muna, sabi ni Gael. Bawasan niyo muna yung mga mali-maletang nakulimbat. Raul Destacamento, magandang gabi. Cal Manor, dyan sa Angeles City, sa Pampanga. Irene Almodovar, at yung iba pang mga nanunood, Teresita Atienza, at Daddy Roel Resio. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre, hindi nawawala ang mga taga Santa Fe Leyte. Lalong-lalo na po si Tatay Nalding at si Melvin Letrodo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Okay. Ano nga ba yung CLOA? CLOA is Certificate of Land Ownership Award. Ito po ay titulo sa lupa sa ilalim ng Agrarian Reform Program, no, ng ating pamahalaan, no. Bagaman, no, at wala na pong ini-issue na notice of coverage sa ngayon kasi nag-uumpisa po yan sa notice of coverage. By the way, ang mga lupa pong involved dito ay mga pribadong lupain. Ibig sabihin, pagmamay-ari ng mga lupaan, no, ng maraming lupa, no, big tracts of land na lumalagpas doon sa tinatawag natin na retention limit. Sa ilalim po kasi ng batas, no, hanggang 5 hektaryang agricultural land lamang ang maaring pagmamay-ari na maging pagmamay-ari ng isang individual, no. Binibigyan din po ng retention limit ng nire-reserba para sa anak, no, tagapagmana ng mga nitong may-ari ng lupa ang tigta 3 hektarya kada bata, no? So yun po ang isinasaad ng batas. Kapag lumagpas po dito, lalo na kung tenanted po, no, ibig sabihin dati, no, kung tenanted, ibig sabihin merong nagsasaka, hindi yung may-ari doon sa lupa, ito po ay maaring applyan para sa coverage ng CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program at sa pamamagitan po ng Notice of Coverage. Usapang Legal. Ang mangyayari po, i-award, no, kapag qualified ang isang farmer, no, bibigyan po siya na mai-issue po siya ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award. Of course, in North Katunan may mga requirements po yan. Mabibigyan po siya ng Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA. Usapang Legal. Ito po ay hindi lalagpas dapat ng 3 hektarya at syempre pa dapat ay magpapatuloy, no, sa paglilinang ng lupa. Ibig sabihin tuloy-tuloy na sasakain at may iba pang mga kondisyon. Ayan. So nagsisimula po ang mga rights and responsibilities ng ARB or Agrarian Reform Beneficiary sa pagtanggap ng duly registered EP or Emancipation Patent or CLOA or ng actual na physical possession ng lupa. Usapang Legal. Yan. So ang CLOA po ay katumbas na ng titulo. Yan. Katumbasan ng titulo sa ating Torrens system. Usapang Legal. May tanong dito. Attorney, hindi po ba natapos na ang CARP? Wala pong land reform ngayon. Also, pareho lang po ba ang CLOA at free patent? Ano ba ang pagkakaiba ng CLOA at ng free patent? At sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Magandang gabi, Kamandag Morales at Jerome Lorenzo at maraming iba pa. Tsaka take over lang ang farms, hindi bibilhin sa tamang presyo, hindi ba bawal ang land conversion pagka po ang gamit ng lupa ay hindi na suitable, no, para po sa pagsasaka, para sa agricultural activities. Maari po ito na mapayagan, pero for as long as, lalo na kung ito po ay irrigable or irrigated land, no, hindi dapat na ito pinapayagan. Kaya lang syempre, dahil nga po sa korupsyon, marami ang nakalulusot. Usapang Anyway, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Tiyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Match of Manila Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa Deezer HTV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Bakit ba ako mag-extra? Pasensya na. Wala na sa sarili ba? Anyway, tinatalakay po natin ngayon, CLOA, Certificate of Land Ownership Award. At kanina, before we pause for commercial, I'm trying to pacify myself. Before we pause for commercial, ang tanong, hindi daw ba natapos na ang CARP? At wala na daw land reform, pero pareho lang daw ba ang CLOA at ang free patent? Now, yun pong CARP, actually, yun pong land reform ay nagpapatuloy. Pero yun pong issuance, no, yung pag-i-issue ng notice of coverage, no, ay nag-stop na po. So kung ang property po ninyo or property ni XYZ na maraming lupa ay na-issuehan na noon pa ng notice of coverage pero hindi pa maituloy-tuloy ang pamamahagi, maari pa rin po itong magtuloy-tuloy. Maari pong ma-award pa rin doon sa kung sino man ang beneficiaryo nito. Usapang Legal. At the same time, dahil nga po doon sa ating 11153, 11953, yung Agrarian Emancipation Act, no? Meron pa rin pong mga provision doon patungkol doon sa mga maaring idagdag na benepisyo. Kasama din po yung exemption. Okay, take note of this ha. Maraming beses ko na po itong binanggit. Exemption sa estate tax nung mga CLOA. Yung mga Certificate of Land Ownership Award. So halimbawa po, namatay ang original beneficiaryo at pagkatapos ang kanyang mga tagapagmana ay paghahatian na ang lupang ito. Hindi po siya kasali sa mga pagbabatayan ng estate tax na 6%. Ibig pong sabihin, kung halimbawa po may several properties ang isang agrarian reform beneficiary, no, dahil matapos niyang ma-awardan ng lupa na pagyabong na ito, naging produktibo at nag-acquire pa siya ng mga ibang properties, yun pong specific na property na mayroong CLOA. Hindi po kasali, bagaman at kasali po sa estate, settlement of estate, hindi po siya kasali doon sa pagbabatayan ng estate tax. Usapang Legal. Ngayon, ang tanong ngayon, ano po ang pinagkaiba ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award, at ng free patent? Yun pong CLOA, as I have mentioned, ay pagmamay-ari po ito ng mga pribadong individual. Samantalang yung naging subject po ng free patent, no? Ito po ay mga lupa ng estado na unregistered, no? Hindi po narirehistro, wala pang title, pero matagal na ninyong inuukupa, no? Dahil sa ilalim po ng confirmation of imperfect title, no? Kung kayo ay nakadalawampung taon na nakaposisyon dyan sa property na yan na pagmamay-ari ng estado for as long as ito ay alienable and disposable, and at the same time ito po ay nakuhanan ninyo ng tax declaration at inaari na po talaga ninyong ito ay inyo. Yun po yung tinatawag na pwedeng applyan ng free patent. Usapang Legal. Wala na din po itong period of restriction. Ibig pong sabihin, no, kapag ka po ito ay nakuha na ninyo, napatitiluhan na ninyo sa inyong pangalan, nakuha na ninyo ng patent, pwede po ninyo itong ibenta anytime na gusto ninyo. Pero yung pong CLOA, hindi po, no, dahil nga kinuha nga ng gobyerno no, mula sa isang pribadong pagmamay-ari tapos inilipat sa inyo, no, binayaran ng gobyerno para sa inyo para dadata-datahan nyo na lang sa gobyerno, pagkatapos ibebenta nyo lang, yun po ay kaya po merong mga tinatawag na restriction. Usapang Legal. So yun po ang pagkakaiba nila. Again, hanggang sa 10 taon po. Now, the question is, no, paki-flash nga RHTV, yung tanong na hanggang pwede daw ba or safe daw bang bilhin yung saglit nga, titingnan ko kung tama ba yung question. Tama ba pwede bang bilhin yung Certificate of Land Ownership Award, no? Dahil merong question dito. Let me see. Paki-check nga RHTV dyan sa isa sa mga in-screenshot ko kasi
yun pong saan na ba yan? Wait, saglit lang. Pwede, ito pa. Attorney, safe po bang bilhin ang CLOA? Tsaka po kasi may 6 pong pangalan sa CLOA. Need po ba lahat magpirma ng DOAS? Na? Hindi lang na-flash ng RHTV. So safe daw bang bilhin ang CLOA? Na? Marami pong pagkakataon or dapat po ay mag-caution tayo or mag-ingat tayo sa pagbili ng CLOA. Bakit kanyo? Unang-una, ito ba ay pasok na sa lagpas na doon sa period of restriction? Anong ibig sabihin nito? Lagpas na ba siya sa 10 taon mula nang mai-award or mula nang maiparehistro para doon sa ARB or Agrarian Reform Beneficiary? O kung halimbawa na-rehistro ito, nai-award sa ito, baka naman po ito ay nabawi na dahil merong mga paglabag. So, delikado din po ito. Next ito, yung may question siya. Anim po ang pangalan sa CLOA, Certificate of Land Ownership Award. Need po ba magpirma lahat? Now, the question is, ano po ba ang binibili ninyo? Are you buying the entire parcel? Yung buong lupa po ba? Kasi malamang sa malamang iisang ito po yung tinatawag na collective certificate of land owners or collective beneficiary. Ibig sabihin, isang CLOA pero nakapangalan po sa 2 o higit pang mga tao. Meron namang instances, ang CLOA ay nakapangalan sa isang organisasyon, sa isang kooperatiba. So, may pagkakataon naman na isa-isang agrarian reform beneficiary. Sa tinatanong ng ating nagpadala ng mensahe, 6 daw ang pangalan doon sa CLOA. Ibig pong sabihin, 6 ang agrarian reform beneficiary. So, ang tanong, buo po ba yun binibili ninyo? O portion lang yung isa lang sa mga agrarian reform beneficiaries ang binibili, ang nagbebenta sa inyo. Usapang Legal! Kung halimbawa po portion lamang nito or 1 o 2 lamang o hindi lahat ay nagbebenta noong buong na-award sa kanila, tingnan po ninyo, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay patas ang hatian ng mga benepisyaryo. Kahit pa nakalagay XYZ o si X, si Y at si Z, 3 sila. Halimbawa po ay ang tawag doon, 9,000 o 9,000, halimbawa po ay 9,000 square meters. Hindi po nangangahulugan na automatic. Na matic ay 3,000 square meters sila doon, Kasi ito po ay nakadepende. So kung gaano kalaki ang nai-award sa kanila, and at the same time, kung halimbawa po yun lang pong portion na actually tinitil nila. So, ibig po sabihin, maaring mas malaki doon sa isa, mas maliit doon sa isa. Bakit? Kasi portion ay yun lamang ang kanilang inuukupa or pinagyayabong or nililinaw. Usapang Legal! So, maganda pong malaman, ano ba doon ang binibili nyo? Buo? Buo? Take note po kapag po ganito, hanggang 3 limitado lamang, kung halimbawa pag tigta 3 tapos 6 ang nagmamay-ari, abay, hindi pa pwede. Lalagpas po kayo sa 5 hektarya. Hindi rin po maililipat sa inyong pangalan. Kakailanganin po ninyo ng clearance mula sa DAR. Delikado. Kaya caution kapag po bibili ng lupa na ang binibili po ninyo ay CLOA. Usapang Legal! Okay, so next question please. Magandang araw po. As attorney, ask ko lang po, survey claimant versus tax declaration, alin po ang may mas matimbang? At maraming salamat po. Okay, tinatanong niya, alin ang mas matimbang? Is it yung tax declaration o yung survey claimant? Actually, yung survey plan, survey claimant, ay hindi po yung katumbas ng titulo. Ibig sabihin, yan po ay naglalagay lamang hanggang saan ang mga pagitan. Ano ang sukat? So, yun lamang po. Maaring may pagkakataon sa kanya nakapangalan dahil nag-survey, halimbawa nagkaroon ng kadastro. Ang kadastro po yung survey na initiated by the government. Meron naman pong ewan ko kung merong kadastro lately, pero ang last po na pinaigting ang mga kadastro para po makapagpatitulo ang mga
nagmamay-ari na o nag-uukupa na ng mga lupa na hindi naman na walang titulo pero matagal na, no? Dati po sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, hindi na po parang wala akong narinig na nasusugan or nasundan po itong mga kadastro or efforts na ito. Usapang Legal. So bale pag-delineate lamang po ng mga pagitan, no? Pagtitingin hanggang dito, ano ang sukat ng lupang ito. Yan. Kapag po tax declaration, abay syempre, no? Syempre, nakapangalan sa inyo, idiniklara ninyo, no, ang property for tax purposes, no? Kapag po ang tax declaration po ay indikasyon na meron kayong interest doon sa property. No? Ibig sabihin, wala po kasing tao na nasa tamang pag-iisip na magbabayad ng lupa ng hindi naman kanya. Maliban na lamang kung iniregalo niya ito. No? At purposely, ginawa niya bill knowing na hindi ito kanya or hindi niya ito inaari at gusto lang niyang pasayihin kung sino man yung may nagkiklaim ng property or may-ari ng property na binabayaran niya ang buwis. No? Pero generally, the presumption is, kung ikaw ay nagbabayad ng buwis sa isang property, nagpapakita ka, nag-i-express ka ng interest dito. Ngayon, ang sinasabi po ng batas, kapag ikaw ay may tax declaration at ikaw ay in possession, kasi pagka survey claimant, usually, yun po ang nakaposesyon, maliban na lamang kung nagkaroon ng hocus-pocus, yung kapitbahay nyo ang nag-declare, no? Dahil wala kayo doon. Yun. So, pagka po kayo ay nasa survey, may possession, kasi pag-survey, indikasyon ng possession. So, pagka po kayo ang nasa pamumosesyon, in your possession, plus yung tax declaration, maari po eventually magtuloy-tuloy ito sa titulo or under ng Torrens system. Usapang Legal. So wala pong mas matimbang, pero kung titingnan po ninyo, no, kung titingnan nyo, ano yung pinag-uugatan ng karapatan? Kasi kung halimbawa po, may tax declaration ka, dahil nabili mo ito sa original na may-ari, bagaman at wala siyang titulo, no, maari po na manaig ang iyong karapatan versus doon sa inilagay lang sa kanyang pangalan niyang survey dahil dumating ang nagsisurvey ng gobyerno, inangkin. Ako po ang nakaposisyon dyan, kahit hindi naman, di ba? So, maganda po na nag-a-align or iisa ang nakaposisyon at iisa lang po ang may tax declaration. Na pareho yung pangalan ng survey claimant at saka yung merong tax declaration. Usapang Legal. Now, next question please. Okay, attorney, magtatanong lang po sana about po sa lupa na may title na bili namin matagal na. May title na yung lupa pero namatay na po yung pinagbilhan at hindi na po namin kilala yung mga anak ng namatay. Gusto sana namin palipat sa pangalan po naming mag-asawa. Ano po kaya ang pwede namin gawin? Usapang Legal. Yun ang masaklap. Ang tatanong natin dyan, unang-una, kayo po ba ay merong katibayan ng bentahan? Napakahalaga po. Meron po ba kayong notarized deed of sale? Malaking problema kung wala, no? Anong katibayan po ng bentahan, no? Kasi kapag po namatay ang registered owner, ang pag-deal sa registered land ay dumadaan sa estate or settlement o kailangan po ang authority or approval ng court at ng estate representative. Yun. Usapang Legal. Kung meron pong binding contract to convey o ano man ang inyong deed of conveyance, say for example, deed of sale or deed of assignment or deed of donation or kung ano man, no? Hindi po porket nagkabentahan. Hindi po porket nagkabintahan ay deed of sale agad ang ginawa. Kasi yung iba, ay gawa natin ng deed of donation. Kasi nung araw, meron pa pong pagkakaiba ang mga rate niyaan before the train law. O kaya nga po yung iba, nag-iisip, ano bang gagawin natin? Deed of sale o deed of donation? O, ayan. Ngayon po, iisa na. Hindi natin mauutakan ng gobyerno. Tayo ang nauutakan. Di ba? So, yun. Kapag ka po ganun, meron po kayong valid na contract of conveyance, no? Maari po ninyo itong magamit, no? But anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pause muna tayo for commercial. Pero please,
Ninita Aringo, ibang usapan yan sa'yo. Maricor Angeles, magandang gabi. Maya Bel Angelina Palekbar and Roxanne Costo, magandang gabi din po sa inyo. Ronald Bascos Rabino at yung iba pang mga nanunood sa atin. Thank you very much for watching. Si Gael Calmanuar, pwede bang matransfer ang title ng lupa na nabili ng parents through installment payment? Ay, babasahin ko po ito habang nagko-commercial. Magbabalik po tayo, ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon tungkol sa CLOA. Before we pause for commercial, ang tanong kanina, pwede ba niyang mapatituluhan yung property na nabili nila? Ay wala man lang siyang na-provide ng impormasyon kung anong dokumento ang pinanghahawakan. Kasi kung wala man lang kayong anumang dokumento na pinanghahawakan, medyo parang suntok sa buwan ang mangyayari po niyan. Maliban na lamang kung meron kayong mga testigo, but then again, mahihirapan pa din po kayo, lalo't hindi na ninyo matitrace. Hindi, sabi ka mo ninyo, hindi niyo alam ang mga pangalan ng mga anak ng namatay. Although pwede po kayong pumunta doon sa lugar. Siguro naman natatandaan po ninyo kung saan ang residence, kung saan nakatira yung nagbenta sa inyo. So ipagtanong po ninyo sa kapitbahay, o kaya naman po with the social media, madali na po. Isa ko sa pinakamagaling mag-stock madali na po na mahanap ang mga tao ngayon, maliban na lang kung wala po sila sa social media. Usapang Legal. So, kailangan po ninyong i-secure yung mga facts muna at mga ebidensya. Ano po ba ang meron kayo? Proof of payment, o resibo, bank transfer, o kaya acknowledgement text, acknowledgement receipt, proof of possession, tax declaration sa buyer. Kaya lang mahirap kasing ilipat ang tax declaration
kung hindi pa po kayo kung wala po kayong dokumento to support, no, the transfer of the tax declaration, no. Kaya naman yung mga utility bills, barangay certification, any writing, award, kasunduan, notes, details ng TCT, ng title, baka naman wala man lang kayong detalye ng title, bumili kayo, wala man lang kayong detalye, ito yung title ko, no, baka wala man lang kayong detalye, naku, napakahirap. Kung wala po talaga kayong maipakitang kasunduan o ebidensyang may bentahan, napakahina po ng case, no, to compel conveyance, no. Subukan po muna ninyong i-locate yung heirs o yung estate particular, no. Ito po yung mga particular na pwede ninyong gawin. Humingi po kayo ng certified, I think Calmanor, ito ay related din sa question ninyo. Humingi po kayo ng certified true copy ng TCT at Transfer Certificate of Title sa Register of Deeds, o kung wala mang TCT, baka OCT, Original Certificate of Title pa. Check po sa title kung may annotation ng mortgage, ng adverse claim, etc. Kung anumang annotation meron dyan. Kasi baka, for all you know, baka na ito yung napaghati-hatian na, nailipat na sa iba, no? O kaya naman po, hanapin din yung death certificate, although napakahirap nang mag-request ngayon, ano, ng death certificate o kahit ng birth certificate kung wala kayong authority from the owner. Pero parang mahirap mag-request ng death certificate na manghingi kayo ng authority from the owner dahil patay na nga eh. Sa mga kaanak, na pinakamalapit na kaanak, usually anak, no? So, yun. Pwede pong yung hanapin dun sa last known address ni seller. Mag-background check po kayo. Tanong nyo po sa barangay, no? Tapos tanongin yung mga neighbors. Minsan may pending settlement na pala. So, kung hindi po mahanap ang heirs, you can go to court, no, to bind the estate and the unknown heirs. Kailangan po ninyo ng serbisyo ng abogado dito kasi masalimuot po ito na proseso. Usapang Legal. Okay, si Magdalena Martin, good evening po. Ask ko lang po sa mother title, may portion po doon na na-award sa akin. Pwede po ba ako magpatitulo na kahit yung 3 kasama ko ayaw pa po nila? 4 kaming nahati sa lote. Okay, so kung halimbawa po kayo ay co-owners kayo, in essence, mga co-owners po sila ng isang parsela ng lupa. Basta po ito ay partitioned na. Ibig sabihin, determined na po yung mga pagitan o paghahati ninyong 4, wala pong problema para sa pagpapatitulo, pagsaseparate ng titulo sa inyong pangalan. Usapang Legal. Okay, magandang gabi sa iyo, Henry Dolohan Moonbeats, Gael Mirna Villanueva de la Cruz, Mario Leyva Jr., Tita Ami Miraflor Garcia. Nabenta po ng lalaki ang asawa, relocation house. Ngayon, ibinenta almost 10 years na. Naghahabol po babae kasi po nasa pangalan niya pabahay. May karapatan po ba siyang maghabol? The answer is yes. Usapang Legal. Unang-una, kung kayo po ay mag-asawa, ang isang, no? Ang isa pong asawa, no, ay kailangan ng permiso para magbenta ng anumang ari-arian. Kahit po nasa isang tao lamang ang pangalan ng titulo, no, ito po ay kapag may asawa po siya, ito po, no, basta hindi po ito mana or hindi na-obtained by gratuitous title, ito po ay deemed conjugal. Therefore, kailangan po ng pahintulot ng asawa. Kapag ka po walang pahintulot o perma doon sa deed of sale, ito po ay void. Pero, take note, hanggang 5 taon lamang po, no, hanggang 5 taon lang po maaring pwedeng habulin kapag naibenta na. Usapang Legal. Pero naman, ba't ka naman magbibenta na unang-una hindi nga sa'yo nakapangalan may diferensya din yung bumili niyan. Kung hindi sa'yo nakapangalan, ibinenta mo, nakapangalan sa iba, may diferensya. Di ba? Ay, nako. Okay, alam niyo po, napakaraming problema ng mundo. Bakit? Kasi hindi marunong rumispeto sa karapatan ng iba. Yun ang pinag-uugatan ng lahat ng yan. Hindi marunong rumispeto sa karapatan ng iba. Ngayon, tinatanong may kasalanan ba yung witness? Kung alam ng witness, no? Alam ng witness ang buong detalye, maari siyang magkaproblema. Pero normally, ang witness doon sa dokumento ay wini-witness lang na nagkaroon nga ng ganoong bentahan. Okay? For as long as wala siyang kamalayan doon sa facts, no? Wala pong problema. Except na
Aba, dapat nag-due diligence po ang buyer, ano? Usapang Legal. Okay, marami pang mga questions dito. Pasensya na, hindi ko na. Mga taga-Galangin Tondo, maraming salamat po. Ivy Gutierrez, thank you very much for watching. At maraming iba pa. Kalmanor, i-message mo ako personal, sasagutin ko doon sa akin. Matagal-tagal lang ako sumagot dahil busy ako ngayon. Pero sumasagot po ako eventually. Wag po kayo magtatampo kung hindi ko agad masagot or kung hindi ko masagot on the air ang inyong mga questions. Attorney, yun bang lupang klowa ay dapat taniman ng farmer? Abay, syempre, kailangan pong linangin. Usapang Legal. Flash Report. Flash Report! Basta't may ano yun? Pangulong Bongbong Marcos nagdeklara na ng State of National Energy Emergency. Ang detalye mula kay RH14. Let Nercy, sa magandang gabi sa iyo, Let. Good evening, Atty. Rina. Sa bisa ng Executive Order number 110, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency. Ito sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagbabanta ng panganib sa availability at stability ng supply ng enerhiya sa bansa. Kaugnay nito ay iniutos ng Pangulo ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Layo nitong pangalagaan ang interes ng bansa sa pagtiyak ng katatagan ng domestic energy supply, walang patid na paghahatid ng mahalagang serbisyo, pagpapatuloy ng economic activity at kapakanan ng mamamayan, partikular ang vulnerable sectors. Para maibsan ang impact ng krisis sa gitnang silangan, ipatutupad ng UPLIFT ang coordinated full of government response framework. Sa ilalim pa rin ng kautusan, pinahihintulutan ang pagpapatupad ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng enerhiya, kabilang ang fuel allocation at conservation measures, pati ang isang unified support package para nga sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Ang UPLIFT Committee ay binubuo ng Presidente bilang chairman, habang mga miyembro ang Executive Secretary, Department of Energy, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Department of Finance, at Department of Economy, Planning and Development, at maging ang Department of Budget and Management. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas. Yes. Hindi naman ibig sabihin yan ay may nakalagay doon na fuel allocation. Hindi naman yan ibig sabihin ay magrarasyon. Hindi pa naman. Ito yung matatandaan mo. Binanggit na Malacanang na may binuo ng komite ang si Pangulong Marcos at hinihintay na lang natin yung detalye. So ito na yon yung Executive Order number 110. Okay, thank you very much. Aling sa'yo, Attorney. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang mga question nyo kung kailan patapos saka magsisidatingan. I-message nyo po ako. Try ko pong sagutin pagka may pagkakataon. Hindi ba binibili mo nga po, Ma'am Teresita Atienza, binibili ng gobyerno tapos babayaran natin sa Land Bank. Yan, ganun po ang nangyayari. Kaya po meron tayong restriction na ipinatutupad. Okay, marami pong mga questions pero hindi ko po masasagot na dahil ubos na po ang ating oras. Pero Taiga Gagamin, magandang gabi sa iyo. Pacarzo Juan, Calmonor, Linmar Tison, magandang gabi din sa iyo, Magdalena Martin at maraming iba pa na nag-message sa atin. Maraming salamat po. Anyway, dakuan po natin para po sa mananalo ng 500 pesos tonight sa ating Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Magandang gabi po sa inyo. Yuhu! Ay, nawala na. Oh, paano yan? Sayang naman yung 500. Abay, ang mga ano rin yun. Magkano ba? Kasi may nakita ko di kanina 144 pesos na, tama ba ako? 144 pesos per liter na diesel premium. Ako'y umabot kahapon. Pero ilang litro lang po ang naipakarga ko. Kagabi, nung 98 pesos pa ang gasolina. 98.80. Anyway, sana po ay hindi naman magtuloy-tuloy na. Sana naman po ay tumigil na ang gera. Bagaman at malabo. Mukhang medyo may kalabuan pa po ngayon. Pero lahat po ay nakukuha sa dasal. Manalig lang po tayo. Basta't hindi po tayo titigil lang
sa ating pananampalataya at pagdasal. Magandang gabi sa iyo and good night, Gilbert, at sa lahat ng iba pang mga nanonood. Margarita Guevara, thank you very much. At ang tabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Wala na, di ba? Nandyan? Magandang gabi po sa inyo. Yuhu! Magandang gabi po. Okay, taga saan po kayo, sir? Anong pangalan ninyo? Roel Andre Erlano po. Roel Andre Erlano, ano ang kauna-unahang himpilan? Kauna-unahan at nangungunang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DZRH. Okay, nanalo ka ng 500 pesos. Antayin po, ay wag niyo pong ibababa. Kakausapin kayo ni Don Carlos Billionario. Ako naman papanyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.